Kinabukasan ay maaga siyang umalis para makipaglibing. Napag-alaman kasi niyang 8 a.m. ang limig ng mommy ni Sab. Na makarating sa may sementeryo, kitang-kita niya si Sab kasama ng kuya nito. Kuya niya ba talaga ito? Bakit wala ang mga itong pagkakahawig? Hindi muna siya lumapit sa mga to at binigyan to ng pagkakataon para magduksa. Pagkatapos ng libing, mabilis siyang lumapit at otomatikong niyakap si Sab. My condolences for your loss, Kate. Kate ang tawag niya rito dahil mas gusto niya tong tawagin sa second name nito. Nang makarinig ng tikim, mabilis siyang napahiwalay dito. Nang tingnan, kita niyang seryosong mukha ng kuya nito. My condolences, bro. Baling din niya rito. Salamat. Walang emosyong sagot naman ito sa kanya bago bumaling kay Sab. Let's go. Gusto ro tayo makausap ni attorney? Nang tumango si Sab, mabilis na rin tong nagpaalam sa kanya. Mabilis na rin siyang bumalik sa school dahil may klase pa siya. Mabilis lumipas sa mga oras at lunchtime na. Na makarating sa school cafeteria, kitang-kita na naman niya si Mika. Napaka-ikli ng suot at sa pagkakataong to pati suot nitong pang-itaas, napaka-revealing din. Napapailing na lamang siya at nagsimulang bumili ng pagkain niya. May nabuti na lang niyang umupo sa may gilid at dinig na dinig din niya ang ingay na nagmumula sa table ni na Mika at ng mga kaibigan nito. Mag-uumpisa na siyang kumain ng puntahan siya ni Trina, isa sa mga officers ng SSC. Can I join? Ngiti nito sa kanya. Yeah, sure. Ngiti niya rito at umupo na rin ito. Pres, bakit di yata kayo sabay na kumakain ni Mika? Takang tanong nito. She's busy and I'm busy too. Ngiti niya rito. Pres, can I ask you some questions? Seryosong tanong nito. Kagad naman siyang napakunot noo at tumango. Why Mika? I mean, Marco, I already know you since first year, and I know the reputation of Mika here in our school. There's a lot of girls here that is much deserving than her. Seryosong sabi nito. Pero bago pa siya makasagot, mabilis nang may humila ng buhok ni Trina. And what the hell are you talking about? Galit na sabi ni Mika. Pero nagulat siya na mabilis itong sinampal ni Trina. Kung ang ibang estudyante rito nakakayan-kayanan mo, pes wag ako. At gumante na sa bunot kay Mika. Mabilis na nagsabong ang mga to. Mabilis naman siyang umawat sa mga ito. Hinila niya sa bewang si Mika habang hilahina naman ng isang babae si Trina. Come here, kakalbuhin kita. At sino mas deserving para kay Marco? Ikaw? Asa ka. He will never ever like you dahil ang pangit-pangit mo. Galit na sigaw ni Mika. Well, siguro nga maganda ka. Pero kung anong kinaganda ng mukha mo, siyang kinapangit ng ugali mo. Hindi na ako magtataka kung isang araw iiwan ka rin ni Marco. Sigaw din ni Trina dito at mabilis kinuha ang isang baso ng iced tea sa may tabi nitong lamesa at sinabi kay Mika. Serves you right. Ngisi nito at mabilis nang umalis. Bitch, come here. Bitawan mo ako, Marco. Galit na baling nito sa kanya habang nagpupumiglas. Pero mabilis niya tong binuhat na parang sako at dinala sa may parking lot. Doon niya ito ibinaba. What is your problem? Galit na baling niya rito. Hindi mo ba nakita yung ginawa niya sa akin? Galit ding sabi nito. Yes, of course. I saw everything and you started it first. Mika, to tell you frankly, I'm starting to get annoyed. Magmula na naging tayo, hindi na natahimik ang buhay ko. Seryosong sabi niya. What are you saying? Are you breaking up with me? Galit na tanong nito. Maybe we need some space. Sa bakanteng bahay mo na ako ng mga magulang ko tutuloy? Seryosong sabi niya at mabilis na sumakay ng kotse niya. Nai-stress na nga siya for school intramurals tapos may dumagdag pa, itong si Mika. Na makarating sa kondo, nagulat siya nang bigla rin pumasok si Mika. Sinundan pala siya nito. You don't need to lend me your condo. Babalik na lang ako sa may kondo ko. Walang emosyong sabi nito at nilagpasan siya at dire-diretsyong pumasok sa kwarto. Nang sundan niya to, nilabas na nito ang maleta sa may closet. Do not be so stubborn again. Alam mong di ba safe sa kondo mo? Why are you concerned? And don't worry, walang gulo sa kondo ko dahil idinahilan ko lang yon pamaklipat dito sa kondo mo. And since aalis ka rito, I don't think kailangan ko pang magstay dito. Seryosong titig nito sa kanya. What? Are you serious? You think that's funny? Gulat na sabi niya. Yeah, it's really funny, isn't it? Ngisi nito sa kanya. Bigla naman niyang natampal ang noon niya. God, Mika, you're really impossible. Frustrated na sabi niya. I told you, hindi ko may papangakong hindi ko sasaktan yung mga babaeng lumalandi sa'yo. At di ako magbabago para nang magustuhan mo, no? Kung ayaw mo, wag mo. Marami may gusto ng pepe ko. Okay, that's enough.
Yes, I think you should leave. Hindi na kita iyahatid. Seryosong sabi niya. Masyado nitong pinapasakit ang ulo niya. Ayaw na niya tong patulan dahil baka kung saan pa sila umabot. Kita niyang matalim pa siya nitong tinitigan bago mabilis na umalis. Pero bago yon bumalik pa ito at malakas siyang sinampal. Damn you, Gamboa! Nanlalaki ang mga matang napatitig lamang siya sa pinto. Sa tingin niya sasabog na ang ulo niya. Kinabukasan na magkasalubong sila ni Mika, hindi siya nito pinansin at dire-diretso lang tong naglakad. Na makita nito si William, isa sa mga varsity player ng school nila, ay mabilis sa mga tong naghalikan. Dinig pa niyang hiyawan ng mga estudyante. Damn her! Inis na bulong niya sa sarili at wala sa mood na pumunta sa may SSC office. Bukas na kasi intramurals nila. Press, hindi ba may relasyon kay ni Mika? Bakit nakikipaghalikan siya dun sa William na yon? Takang tanong ng isa sa mga SSC officers na kasama niya. Let's start. Marami pa tayong gagawin. Intrams na bukas? Bale walang sagot niya. Nagkibit balikat na lang tuloy ang babae at nagsimula na rin gumawa. Mika's POV. Damn Marco. Di wala man lang reaksyon kahit makita siya nitong may kahalikan? Inis na inis tuloy siya. Sa totoo lang, wala naman silang pasok ngayon dahil busy lahat sa paghahanda para sa intramurals pero pumasok pa rin siya para magpapansin kay Marco. Pero effect. Halos 6:00 na yung yayain siya ni William para lumabas. Kinausap niya si William para tulungan siyang pagsilosan si Marco. Alam niyang madali tong papayag dahil alam niya kung gaano kalakas ang tama sa kanya nito. Sakto pagdating nila sa parking lot ay ang pagdating din ni Marco. Magkatabi lang kasi ang sasakyan ng mga ito. Where are we going now, Will? Malanding tanong niya rito habang nakahawak to sa may bewang niya. Saan pa? E di sa langit. Ngisi nito sa kanya at mabilis siyang hinalikan sa labi. Aba, nakakarami na to ha. Gusto man niya tong itulak pero hindi niya ginawa dahil alam niyang nakatingin si Marco. Ilang sandali lang narinig na niya ang pabalyang pagsara ng pintuan ng kotse nito at mabilis na umalis. Mabilis naman niyang tinulak si William. Just go, I have my car. Walang ganang sabi niya. But, no more buts. Thank you for this day. Ngisi niya at mabilis itong iniwan habang nakanganga. Na makauwi sa kondo, sobrang pagkainip niya. Nang biglang makaisip ng dahilan para magpapansin dito. Mabilis siyang naligo at nagbihis. As usual, isang super tak-tak maong shorts ang suot niya at isang white sando. Ayaw niya magsuot ng bongga dahil baka mahalata siya nito. Pero dahil may pagkapila siya, hindi na siya nagsuot ng bra kaya kitang-kita ang mga nipples niya. Tatakpan na lang niya to pagbaba ng sasakyan. Mabilis siya nag-drive at nagtungo sa kondo ni Marco. Nang pumasok, nagulat siya dahil kasalukuyan itong kumakain. Na makita siya nito, hinagod siya nito ng tingin. Kitang-kita niyang disgusto sa mukha nito. What are you wearing? Did you go here na ganyan lang suot mo? Iritang tanong nito. Akala ko ba matalino ka? Can't you see na ito nga ang suot ko? Sarkastikong sagot niya. Are you crazy? Kita niyang inis sa mukha nito at mabilis na tumayo. I don't have time and isa pa, naiwan ko yata sa kondo ni William yung bra ko. Kukunin ko lang yung mga iba ko pang naiwan na gamit. At mabilis pumasok sa kwarto ni Marco habang nakangisi. Mabilis siya nitong sinundan. Wear something decent since you still have some spare clothes here. Seryosong sabi nito. Paki mo ba? I can wear whatever I want dahil hiwalay naman na tayo. Really? As far as I remember, hindi tayo naghiwalay. I just gave you some space para makapag-isip ka, but you're getting worst. Matigas na sabi pa nito. I told you, hindi ko nga kailangan baguhin yung sarili ko. And part of that, makipaglandian, while you're still in a relationship with me? Maybe they are right. You are a slut. Galit na sigaw nito. Ito ang unang pagkakataong makita niya ang galit na mukha ni Marco. Mabilis niya tong nilapitan at sinampal ng malakas. Gago ka! Sigaw niya rito. Oo, sanay na siyang gano'n ang tingin ng ibang tao sa kanya pero kapag sa bibig na pala ni Marco mismo nang galing, ba't parang sobrang sakit? Di niya namalayang mabilis na naglandas ang luha niya sa mga mata. Matigas niya tong tinitigan at mabilis tinilikuran. Pero bago siya makalabas ng kwarto, mabilis itong nahaklit ang isang braso niya. I'm sorry, I didn't mean to say that. Gago ka ba? You said that because you mean it. Now let me go before I punch your face. Sigaw niya rito. Just change your clothes before you leave. Seryosong titig nito sa kanya na tila nagmamakaawa. You want me to change my clothes? Okay, I will change it.
Mabilis na sabi niya at malakas na hinilang isang braso niya. Mabilis niyang tinanggal ang sando na suot niya dahilan para magtalbugan ng malalusog niyang mga dibdib. Kita naman niyang natigilan si Marco at nag-iwas ng tingin. Ba't di ka makatingin? Hindi ba nasipsip mo na nga ito? Inis pang sabi niya. Para kasing wala man lang siyang talab dito kahit maghubad pa siya sa harapan nito. I'll just go outside. Iwas ito at takmang lalabas nung harangan niya ito. No, look at me. Tell me, wala ba ako kahit konting epekto man lang sa'yo? Mika, please. Tila nahihirapang sabi nito at seryosong nakatitig sa mukha niya. Don't you like me because you also think that I'm a slut? Napagsawaan na? Tira-tira na? Na hindi mo ako may pagmamalaki because of my reputation? Galit na sigaw niya rito. Pero hindi ito nagsalita at seryoso lang nakatitig sa kanya. Tell me, yun ba ang dahilan? What? What do you want me to do? Do you want me to do that with you? Yun lang ba ha? Yun lang ba ang gusto mo? Tell me if I fuck you right here, right now, will you change your attitude? Matigas na sabi nitong parang napupuno na rin. Mabilis naman siyang napangisi. I already told you, hindi ako magbabago para sa'yo. Kung ayaw mo sa akin, hindi ko ipagpipilitin yung sarili ko. Marami pa namang ibang lalaki dyan sa tabi-tabi. I don't need you, and you're small kung hindi naman marunong magalit. Sigaw niya at mabilis sinuot na sando at mabilis nang lumabas. Marco's POV. Kinabukasan, unang araw ng intramurals nila, kahit nagulat siya na biglang nakita sa may kantin si Sab. Hey, are you okay now? Alalang tanong niya rito. I have to be strong. Mabait ng ngiti nito. Nang may biglang naisip, let's go, I'll show you something. Mabilis na sabi pa niya rito at hinila to papunta sa sasakyan. Halos 30 minuto rin siyang nagmamaneho nang makarating sa may burol. Nang tignan niya to, kita niyang napangiti ito. Ang ganda dito. Mas maganda ka. Yun sanang gusto niyang sabihin pero ibang lumabas sa bibig niya. Yes, at dito ako pumupunta kapag malungkot o may problema ako. Tahimik kasi rito eh. Mabilis niyang kinuhang dalang malaking panyo at ginawang sapin. Mabilis din silang naupo roon. Thank you, Marco. Ngiti nito sa kanya nang humarap ito. Thank you for what? Kunot noon niyang tanong dito. For bringing me here, for being there, kahit bago pa lang tayo magkakilala, it feels that we've known each other for a very long time. Seryosong sabi nito na kinapula ng mga pisngi niya. Humarap naman siya rito at hinawakan ng magkabilang balikat nito. You can always count on me, Kate. Tawagin mo lang ako, nandito ako para sa'yo. I can always be your super Marco if you needed me. Diretsong tingin niya sa mga mata nito. Totoo yun, feeling niya gusto niya tong protektahan. Sinagot lamang siya nito na isang malawak ng ngiti. Do you really want to marry Mika? Biglang tanong nito na siyang kinabigla niya. Bigla siyang natahimik. Di niya kasi alam ano ba talagang isasagot niya dahil maging siya mismo, naguguluhan sa sarili niya. It's okay kung ayaw mong pag-usapan. Seryosong sabi nito. Well, actually, I'm not so sure. Para kasi sa akin napakasagrado ng kasal. Hindi to basta-basta lang. Seryosong sabi niya habang nakatingin sa kawalan. Dinig pa niyang marahang tikim ni Sab. But in my situation, I think I will disregard that idea. Pwede ka naman siguro magpakasal, lalo na kung may sapat kang dahilan, hindi ba? Seryosong baling niya rito. Nangako na siya sa kapatid niya na kahit anong mangyari, hindi niya yun sisirain. Naputol ang usapan nang biglang tumunog ang cellphone nito. Dinig pa niya ang inis sa boses nito. At nang ibaba nito ang tawag, ay tiyak siya ka na to binalingan. Is that your brother? Bakit mukhang di yata kayo magkasundo? Kunot noong tanong niya rito. Malalim muna tong napabuntong hininga bago nagsalita. Rafael is just my stepbrother pero ngayon kasal na kami. Mapait na ngiti nito na siya rin kinagulat niya. Kinuwento nga nito sa kanyang lahat at sa tingin ay parang pareho sila ng kapalaran ni Sab kaya naiintindihan niya ito. Pareho silang nakulong sa isang relasyon na hindi naman nila gusto. Ilang minuto pa bumalik na sila sa my university dahil marami pa siyang dapat tapusin. Sinama niya to para manood sa mga activities ng school. Nang makasalubong nila si Mika, matalim ang mga mata nito kay Sab habang nakahawak sa may bewang nito si William. Mabilis naman niyang nalayo doon si Sab dahil baka kung ano pa ang gawin ni Mika dito. He feels happy habang kasama niyang babae. Ibang klaseng pakiramdam and he knows na mali ito. Halos 5:00 na magpaalam si Sab dahil may kailangan pa pala tong gawin. Siya naman ay kailangan pang manatili sa my university.
Mula na makita niya si Mika kanina, hindi niya pa to muling nakikita. Halos pagod na pagod siya na matapos ang unang araw ng intramurals. Nang makauwi sa may condo unit niya, kaagad siyang nag-shower at nahiga. Ilang sandali pa'y mabilis na siyang nakatulog. Nagising siya sa sunod-sunod na tunog ng cellphone niya. Nang tignan ng orasan 2:00 na ng madaling araw, nang tingnan niya si Mika ang tumatawag. Malalim naman siyang napabuntong hininga bago to sagutin. Marco! Mabilis na sabi pa nito. Why? Patamad na sagot niya. Marco, please, puntahan mo ako dito sa may condo. Para may gustong pumasok dito. Dinig niya ang takot sa boses nito. Mabilis siyang napabuntong hininga. Mika, please, it's already late. I don't have time for your games. At mabilis pinatay ang tawag. Bastos na kung bastos, but knowing Mika, ginawa na ito yun sa kanya noon, hindi malabo. Pagtitripan na naman siya nito. Akmang hihiga na siya ulit nang tumunog na naman ang cellphone niya. Hindi niya na to pinagkabalahang sagutin, pero bigla itong tumunog at nakareceive ng text message. Mika, Marco, please, I am not playing with you this time. Naririnig ko na ang footsteps niya. I am begging you, please. Natatakot na ako. Kaagad naman siyang napakunot noo. What if she's saying the truth? Mabilis siyang tumayo at kinuha na ang susi. Halos paliparin na niya ang sasakyan para lamang makarating sa kondo nito. Grabe ang kabog ng dibdib niya. Nang makarating, bahagyang nakaawang ang pinto ng front door ng kondo nito. Nang buksan niya to, dinig niya ang boses ni Mika. Wag, please, maawa ka, sigaw nito. Mabilis siyang pumasok sa kwarto nito at kitang-kita niyang isang lalaki. Nakapatong dito habang hinahalikan nito sa may leeg, si Mika. Mabilis naman niyang sinugod ang lalaki at pinagsusuntok ito. Base sa amoy nito, alam niyang langaw ito sa alak. Di niya tinigilan ang mukha nito pero mabilis siyang inawat ni Mika. Marco, tama na, baka mapatay mo siya. Sigaw nito sa kanya habang umiiyak. Kita naman niya nakatulog na ang lalaki. Nang bumaling naman siya kay Mika ay kitang-kita niya ang punit na night dress nito. Bahagyang nakasilip ang isang dibdib nito habang lohaan ang mukha nito. Mabilis naman niya tong hinila at niyakap. Shh, it's okay. I'm here. He's not gonna harm me anymore. Alo niya rito. At sa pangalawang pagkakataon, nakita niya ang isang Mika na mahina, na takot na takot. Mabilis niyang hinubad ang jacket na suot niya at pinasuot dito. Pagkatapos nagpunta sila sa ibaba para mag-report. Ilang minuto lang dumating na mga pulis at dinampot na ang lalaki. Napag-alaman nila, estudyante rin ang lalaki sa university at isa sa mga nagkakagusto kay Mika. Na makaalis sa mga pulis, kita niya ang seryosong mukha nito habang nakaupo sa may sapat pagkatapos seryoso siyang binalingan. Thank you for coming. Okay na ako? You can go. Walang emosyong sabi nito at mabilis nang tumayo. Mika, you're not safe here. Come on. Doon ka na ulit sa kondo ko, at least nababantayan kita doon. Seryosong sabi ba niya rito? Nang balingan siya nito, napangisi ito. Seriously, Marco? Hindi ba't kailangan ko pa magmakaawa sa'yo para lang puntahan mo ako? Pero yung babaeng dinala mo yun, dahilan pa sa may burol. Galit na sigaw nito. Kagad naman nanlaki ang mga mata niya. Paano nito yun nalaman? Nagtataka ka paano ko nalaman? Bakit ganon, Marco? Bakit ang saya-saya mo kanina habang kasama mo siya? Bakit ako hindi mo ako magawang ayain kumain? Hindi mo ako maisabay papasok ng school? Hindi mo nga may pagmalaki na kasama mo ko eh. Hindi ka marunong umiti kapag ako ang kaharap mo. Sigaw nito habang umiiyak. Mika! Mahinang sagot niya. Huwag kang lalapit. Mabilis na sabi nito na makita siya nitong papalapit dito. Akala ko ba poprotektahan mo ako? Akala ko ba hindi mo ako pababayaan? Sigaw nito at mabilis na napahagulhol. Mabilis siyang yumapit dito at mahigpit nung niyakap. Bitawan mo ko. I hate you. I hate you, Gamboa. Sigaw nito sa kanya habang nagpupumiglas. Shh, I'm sorry. Hindi ko alam gano'n na palang nararamdaman mo. Seryosong sabi niya dito. Pero malakas siya nitong naitulak. Dahil pati ikaw hinuhusgahan ako. Dahil pati ikaw nandidiri sa akin. Dahil ang gusto mo magbago ako. Gusto mo maging katulad kayong babaeng yun na mahinhin at simple lang. I want you to behave dahil para din sa'yo yun. Para hindi ka nila husgahan. To change your bad reputation in school. Paliwanag niya nito. Lalo naman tong napangisi sa sinabi niya. Para hindi nila ako husgahan? You want to change me. Para ikaw ang hindi nila husgahan. Dahil ayaw mong madumihan ko ang malinis mong imahe sa school because you are a Supreme Student Council President. Sigaw nito sa kanya.
Mabilis naman siyang umiling. You know, that's not true. Wala akong iniisip na ganun. Gusto kitang magbago hindi para sa akin kundi para sa'yo. But if you can't see and understand that, it's not my problem anymore. Walang emosyong sagot niya. Pagod na siya sa paulit-ulit nilang pagtatalo. See? Dahil wala na akong ginawang tama para sa'yo. Sa pagkakataong to, sumabog na rin siya. Dahil wala kang pinapakita sa akin kundi puro kamalian. If you are a decent woman, makikipaghalikan ka ba sa harapan ko? Sasama ka ba sa ibang lalaki? Aawain mo ba lahat ng babaeng lalapit sa akin? Mika, no decent woman will act like you do. Sigaw niya rito. Ilang sandali itong natigilan bago mapait na napangiti. Okay. Hindi ko na ipagtatanggal ang sarili ko because I know that you'll only believe what you know. Just get out. At mabilis na tong tumalikod. Pero mabilis na tong nahablot. No, I told you, you're not safe here. Kailangan mong sumama sa akin? You wish. Hindi ako sasama sa'yo and I'm breaking up with you. From now on, wala na tayong pakialaman sa isa't isa. Pero mabilis din tong natigilan sa sinabi at mabilis na napangisi at napailing. Oops, I'm sorry. Wala ka rin lang naman paki sa akin. Seryosong sabi nito at hinila isang braso nitong hawak niya. Mabilis naglakad sa may pinto. Get out. Seryosong sabi nito sa kanya. Matagal muna niya tong tinitigan bago napabuntong hininga. Knowing Mika, hindi niya na ito mapipilit dahil lalo lang itong magre-rebelde. Mabilis siya naglakad at lumabas. Dinig pa niya ang pabalyang pagsara nito ng pintuan. Binilin lang niya ang unit ni Mika sa may security ng condominium building. Halos maliwanag na pala na makalabas siya at nang tingnan ng orasan, 5:00 na ng umaga. Na makapasok sa sasakyan, pabagsak siyang napaupo. Ilang minuto siyang nakayoko habang tuluyang umalis at bumalik sa may kondo niya. Hindi maganda tong nangyayari. Palagi nilang silang nag-aaway ni Mika and this is not healthy. Kailangan nilang mag-usap na maayos kapag wala na tong sumpong. Natulog lang siya saglit bago nagpunta sa university. Buong araw niyang di nakita si Mika, totoong nag-aalala siya. Pero na maisip na baka nagpapalipas to ng sama ng loob, hinayaan niya na lang. Kinabukasan, wala pa rin to. Nang puntahan niya to sa may kondo nito, wala rin to. Ang sabi ng guardon, 2 oras na raw itong nakaalis. Mabilis niya tong pinuntahan sa isang bar pero wala rin to doon. At akmang aalis na siya na mapatingin sa may gilid. Kaagad napakunot ng noon niya na makita niya tong nakakandong sa isang lalaki habang nakahawak to sa leeg ng lalaki. Kita pa niya paghahalikan ng mga ito. Ines na pinuntahan niya ito at hinila. Muntik pa tong masubsob. Mabilis namang tumayo ang lalaki at sinamaan siya ng tingin. Wait pare, that's my girl. Sabi ng lalaki sa kanya. She is my wife. Huwag kang makikialam kung ayaw mong masaktan. Seryosong sabi niya. Mabilis naman tinaas ng lalaki magkabilang kamay nito na para bang sumusuko. She's all yours. Ngisi nito sa kanya. Mabilis naman niyang hinila ang lasing na si Mika at tumalikod. Pero di pa sila nakakahakbang na muling magsalita ang lalaki. By the way, your wife is so delicious. Thank you for lending me her. At dinig pa niya ang malakas itong tawa. Kuyom ang kamaon niya itong binilingan at malakas na sinuntok. Halos wasakin na niya ang mukha nito sa sobrang galit niya. Nang bigla, dumating ang bouncer at palabasin sila. Pabalya niyang ipinasok si Mika sa loob ng sasakyan at pabalibag itong sinara. He is mad. He is fucking mad.